Good afternoon mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Banilad, Cebu City. Nandito po tayo ngayon sa Banilad, Cebu City. Papunta po tayong IT Park. May pupunta po. So by the way mga kababayan, before tayo magpatuloy sa ating mag-comment po tayo tungkol dito sa Kang Inday Sara. Magpatuloy tayo. Kung hindi pa ka nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe naman mga kababayan. So like and share ang aking video para naman madagdagan ang ating mga subscriber mga kababayan. Pasubscribe naman dyan. Kung mabigat man sa iyong kalubuan, mabigat man sa iyong puso ang pag-subscribe, like and share lang ang aking video mga kababayan. Yun lang ang hinihiling ko sa inyo, mga kababayan. Yun lang ang hinihiling ko sa inyo, wala nang iba. By the way mga kababayan, ito magko-comment tayo. Napakagandang balita mga kababayan. Mga kababayan, nag-resign na si Inday Sara bilang membro ng Unity. Nag-resign na siya. Bakit? Hindi na siya sasali pa sa Unity kasi ang grupo ng Unity kay isang scammer. Isang scammer mga kababayan. Lahat nandyan. Kasi nag-resign na siya kasi pati din siya na scam ng Unity. Sino itong Unity? Sinong chairman ito? Ito ang chairman kundi si Bongbong Marcos. Ito ay kundi si Bongbong Marcos. Kung hindi ako mali ba ako, hindi tama ba ako, hindi. So pati siya na scam, ginagamit ang kanyang kasikatan ni Inday Sara upang tumakbo bilang presidente si Bongbong. So ngayon mga kababayan, kaya na-scaman tayo, siguro alam nyo at alam ko rin kung sino mga taong itong scammer. Na-scam tayo, nabudol tayo mga kababayan. So kaya 2025 naman, isang national election. So katulad din may mga senators na tatakbo, mga kababayan. So dito natin malalaman kung itong scammer ba ito, kung hindi iba pupunta sa basurahan. Matulad ito sa Inodoro mga kababayan. Matulad ito sa 8 diretso sa Inodoro mga kababayan. Matutulad talaga ito mga kababayan. Kasi na-scam ang tao nito. Kaya ako sa inyo mga kababayan, itong endorsement ng Unity ngayon, so kaya pipiliin natin kung sino talaga ang karapat-dapat. At itong i-endorse natin ngayon, ni Tatay Digong ngayon, ito talaga ang pinaka-importante natin. Kasi dito mo makikita ang taong magsiservisyo kahit hindi sa administrasyon, tumakbo siya para magserbisyo sa ating bayan kahit wala siyang resources. Kasi ang Unity ngayon, marami silang resources, ginagamit nila ang lahat ng resources. Patatahimikin nila magrarally, ginagamit lahat ng resources. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, so atin ang himay-himayin ang grupo na ito. Sa akin, titingnan ko ang grupo ni Tatay Digong kung sino ang ini-endorse niya. Titingnan natin. At titingnan natin ang grupo ng Unity. So kung isa ba itong mga scammers, kung lahat ito mga scammers, awa na. X yan lahat sa baluta. Ang kan Tatay Digong, check. Yan lahat mga kababayan. Kaya mga kababayan, magkaisa tayo sa eleksyon na ito. Himay-himayin natin kung sinong tao to, wala bang personal interest sa kanyang pagtakbo. Hindi lamang makikinig tayo sa magandang plataforma. Kung ito ba ay magagampanan ba niya ang kanyang tungkulin bilang public official. Kung ito ba ay hanggang sa
tumoy lang ng kanyang dila ang sinasabi. Kaya sa ganitong paraan mga kababayan, pwede natin i-flush sila sa inodoro. Lahat mga kababayan. Pwede natin i-flush lahat sila sa inodoro. Ha? Pwede natin i-flush lahat sila sa inodoro. Ha? Mga kababayan. Wala tayong pakialam sa kanila. Ha? Kasi kung mananalo sila, ganoon pa rin. Na? So, by the way mga kababayan, nandito na tayo sa IT Park. So, IT Park Cebu City. So, maraming salamat sa inyo. Suporta mga kababayan. Ako taos pusong nagpasasalamat sa inyo. Ha? Ngayong 2025, himay-himayin ang mga taong tapat talaga sa serbisyo. So maraming salamat. God is good all the time. All the time God is good. Pitching your kaninyong tanan mga kababayan.